po natin ang bawat isa at mag-release tayo ng Bluetooth pangkakatawa. Bluetooth paired. Amen. Good morning, everyone. Morning! Good morning! Good morning. God bless you. Welcome ko po ang lahat sa gawain ng Lord of the Nations Church San Mateo Rizal. Welcome po ang mga taga-Tugigaraw. Welcome po ang mga taga-Canada. At welcome po ang mga San Mateo Rizal. Sige po, tayo po ay tutulog sa panalangin bago po tayo dumako sa ating praise and worship. Kailangan po muna natin dumako po sa isang panalangin. Sige, let's close our eyes and prepare our hearts for the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name. Oh, we glorify your name, Jesus. Oh, we welcome you in this place. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you for this day, Lord, that you've given to us, Lord. You made this day for us to worship you, oh God. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat at nagbibigay kami ng parangal, papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Because God, kami po ay nagising, binigyan mo muli ng buhay at kalakasan para sa umagang ito, kami po ay sasamba sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumuluhod sa iyo. Nagpapakumbaba, itinutulog ang lahat sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinadya man ito o hindi, hugasan mo po kami ng iyong makapangyarihang tubo sa umagang ito, Panginoon. Upang kami po ay karapat-dapat na sumamba sa iyo. Upang kami po ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang gawain ito ay sa iyo, Panginoon. Hayaan mo ang aming pagsamba, ang isip, ang puso namin, at ang kaluluwa ay sa iyo lamang sa umagang ito, Panginoon. And God, we entrust everything unto you, Panginoon. Ikaw ang Diyos na manakila sa gawain ito. Bless mo po, Panginoon, ang Lord God, magpe-praise lead sa umagang ito. Hayaan mo na ang bawat salita at bawat awitin na nilagay mo sa kanyang isipan, Lord, ay magbibigay sa iyo ito ng kapurihan, Panginoon. At sa bawat sa bawat congregation, Panginoon, na nandito, Lord God, na umaawit sa iyo, hayaan mo na maging mabangong samyo kami sa iyo, Panginoon. Lord God, even the musician, Panginoon, hayaan mo, Lord, ang kanilang mga tipa, ng kanilang mga instrument, ay maging, Lord God, kaaya-aya ito sa iyong mga pandinig, Panginoon. Even, Lord God, the Word of God, Lord. Bless mo po ang mensahero sa umagang ito, Panginoon. And thank you, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang nilalaman ng kanyang puso. Hayaan mo na sa umagang ito, samahan mo siya, Panginoon. Let the Holy Spirit to be with him, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na sa bawat, Lord God, mamumutawi sa kanyang mga bibig, Panginoon. Tanging pagpupuri lamang sa iyo, Diyos. Bless mo po, Lord, ang aming pag-aaralan na iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Tago mo po siya sa iyong lingkuran. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, and all the congregation, Lord God. Hayaan mo, O Diyos, ang bawat salita na aming naririnig ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ayaw namin lumabas sa bulwagan ito, Lord, na bukag ang aming mga puso, Panginoon. Pumunta kami rito, Lord, dahil meron kami ina-expect. Ina-expect kami sa iyo. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, pagpupiguin ang bawat isa, Panginoon. Kailangan ka namin, gusto namin mapuno sa iyong mga salita at sa iyong presensya, Lord. Alam mo, Lord, ang nais ng puso namin sa umagang ito. Hindi ang material things, hindi ang aming mga katabi, bagkos ang aming puso at kaluluwa ay mapuno niyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, hayaan mo na sa bawat nakikinig ng iyong mga salita, prepare our hearts,
Lord. Prepare our minds, our soul, our body to worship you in this moment, Lord God. Oh, hayaan mo, Panginoon, na ang pagsamba namin ay makarating sa iyong banal na Lord. Even, Lord, our brethren, Panginoon, na hindi pa nakakarating sa iyong palambahan sa umagang ito, Lord, convey them, Lord. Paalala mo ang araw na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na pinapalampas ang ganitong pagkakataon, O Diyos. Dahil ito po ang pagkain ng aming kaluluwa ay ikaw. Ang hinahanap ng aming puso ay ikaw, Panginoon. Kaya naman, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang buong programang ito sa iyo, Panginoon. Let your will be done. Let the Holy Spirit, Lord God, will be done. Ano man ang nais mo, Lord, sa umagang ito, ikaw ang masunod. Ikaw, Panginoon. Ang nais namin, O Diyos, sa umagang ito. Hayaan mo bumaba ang iyong presensya sa aming kalagitnaan na maranasan ka namin, Lord. We want more of you, God. We want more of you. Kaya naman, Lord, we entrust everything unto you right now. Sa lahat na magpapatotoo, bless mo po ang lahat ng mga magpapatotoo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, napaselyuhan namin ang bawat gawain mo, Lord, sa umagang ito, ang bawat gagawin namin, O Diyos, sa umagang ito, sa pagsamba sa iyo. Ama, maraming pong salamat. Salamat sa lahat ng bagay na ipaparanas mo sa kalagitnaan namin ngayon, O Diyos. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at pagdakila, tanging sa pangalan mo lang, Jesus. Everybody say, Amen! Sige po, sa oras na ito, pwede na po makaupo ang bawat isa. At welcome ko po muli ang bawat isa po sa gawain ito. Ngayon po, tayo po ay dadako sa patotoo. Okay? Sino po yung pinagpala ng Diyos? Para wala pong nakatingin sa akin. Ulitin ko, baka hindi nyo narinig. Sino po yung pinagpala ng Panginoon? Pwede po bang itaas ang kamay ng pinagpala ng Diyos? Amen! 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 Parang walang nagtaas. Amen. Sasabi po nila, mauuna muna ang MC. Okay. So, sa umagang ito, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Jesus, sa ating Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng ginagawa niya po sa buhay po natin. Amen. Salamat sa Lord dahil last year natapos na po yung mga main event na nangyari sa aming family, and now po ay ipapasalamat ako sa Panginoon dahil yung aking mga ate na papuntang Canada ay kumbaga nagkaroon kami ng fellowship. Amen. So nagkaroon kami ng fellowship. Ito po yung hindi mababayaran. Tama po ba? Yung fellowship po ng bawat isa. So, kahit maliit po yung bahay namin, salamat sa Lord, ina-expand niya yung aming sasakyan na very cute. Pag sumakay po lahat. Di ba, kita niyo naman po yung aming one sizes. Ina-expand po yun ng Panginoon. So, grabe po yung pasasalamat ko sa Panginoon at alam niyo po yung mga pagsubok hindi naman po nawawala po sa atin. Amen po ba? But God give us always happiness. Binibigyan niya tayo lagi ng ngiti to continue our Christian life. Amen po ba? So, yun lamang po. Salamat sa Lord. Salamat sa kabutihan ng Panginoon at salamat sa healing last week. Kasi po, sobra po, Wednesday pa lang inuubo na ako, nilalagnat na ako. Tapos sabi ko, Lord, this is the time na mag-request kami ng guest pastor. Tapos si Sister Cecil, kailangan ko siyang i-text kasi kailangan niya mag-prepare kasi baka hindi ko kakayanin. But hindi po yun nilagay ng Diyos sa puso ko. Pagka naaalala ko lang, mamaya nawawala na until dumating ang Friday, Saturday, at eto na Sunday. Sabi ko sa Lord, nag-deal kami ng Lord. Sabi ko, Lord, ako po ay tatayo sa umagang ito. Etong ubong ito,
Sabi ko, habang ako po ay nag-share ng iyong mga salita, hindi ko po ito maranasan. At alam niyo po, hindi po talaga ako inubo. Tama? Hindi, nakawas na po ako nung time na pumasok po ako rito. And alam niyo po, sobra ang Lord pag sumagot sa panalangin. Na-amaze ako until then. Umuupo naman ako paminsan-minsan pero hindi na po ako nilagnat. At alam niyo po, salamat sa Lord. Bakit? Kasi ako yung ginawang driver. Every day kami lumalabas. So, alam niyo, sobrang pasasalamat ko sa Panginoon sa restoration ng kalakasan. Amen po ba? At binabalik ko po ang lahat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sa sino pa po, from Tugigaraw, meron po bang malakas na ang loob na ipagsigawan ng kabutihan ng Panginoon? How about the Canada? Mga taga-Canada? Sige po, sige po. Sige, isa pong malakas na malakpak sa Panginoon. Amen. So, tinatawagan natin si Sister Elsie Tagyam. Wala na, umibilit na ako. Nananawagan na. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Nakalusot ako sa Tugigaraw dito, hindi ako nakalusot. Gusto ko lang ibalik ang pagkasapang ko sa aking Panginoong Jesus, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal sa akin. I just wanna share yung andun pa lang kami sa Canada. Yung ways natin, mas mataas kay Lord. Yung plano natin, matagal nang pinalano ng Diyos. Amen po ba? Gawa lang po ng sure sa budget. Matagal ko nang iniisip nung sinabi nila kailangan mong umuwi dahil ganito. Eh sabi ko naman, tingnan natin kung kalooban ba ng Diyos na kasi konting share lang po, konting sharing. Sa Canada po, masarap pakinggan. Pero sa katunayan, gusto ko namamalungkot ka sa lamig. Actually, nung umalis kami doon, winter. So, ganun nga, kahit sabihin natin na masama yung pakiramdam, kailangan pa rin umayod kasi lahat ng galaw mo puro may bayad. I mean, may bahay, lahat ng bill, yung bill lang hindi nababayaran. So, yun nga po, at short, ay nagpapasalamat ako sa Lord dahil nakarating kami dito ng safe and sound and lahat ng mga iniisip ko na hindi ko maabot, naabot ko naman po sa grace ng Lord. And sakto lang naman, yun nga po, yung hindi pa nakakaroon sa inyo ay kaya po kami nandito ngayon ay nakabakasyon kasi yung bunso ko pang anak ay ikinasal noong January 17, kaya nandito kami. Actually nga po, parang hindi ko na-miss ang Pilipinas kasi ng pandemic nandito kami. Kaya sabi ko, parang kahapon lang ako galing dito sa Pinas. So yun nga, salamat sa Lord dahil yung mga purposes namin kaya kami naka-uwi dito ay natupad at nagawa ko lahat dahil sa tulong ng aking Lord. Sa akin nga, sabi ko kung ako lang walang sabi ko na wala akong magawa. Kaya thank God dahil provided na lahat ng kailangan. So, maraming salamat din po sa pagtanggap niyo sa amin dito. Akala ko na hindi kami makaka-charge. Pero sabi ko, sa isip ko, first time ko dapat
Kasi gusto ko rin makita yung church niya kasi sabi ni kapatid ko na na parang bahay lang. Pero pag tingnan mo parang nasa kalinga yung facility. Sa Malibu kami. But then, pero kung pag-try natin yung buhod natin, kung ano man yung desires na ating mga puso, bibigay ni Lord basta para sa kanila. Hindi po ba? Pagting ano lang. Ayun lang po, at bukas po ay kami pagbabalik sa Canada. Pag-try nyo rin po kami sa aming travel kasi hindi lang isa kundi tatlong aeroplano po. Oo. Malalaman po ni Pastor Francis magkakarating na po. Amen! Congratulations! Yun lang po. Thank you so much. At magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo. God bless you. Amen. Nakakaiba yung ganda ng ate ko, no? So, siya po ay pangatlo sa aming magkakapatid. Pero parang ako yung pangalan. But anyway, so ayun nga po, lagi po natin iisipin na kung ano man yung plano natin, minsan nababago yan sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya nga, yung mga plano ko ay nangangamba at akala ko hindi matupad, beyond that pala ang ginagawa ng Panginoon. So sabi ng salita ng Lord, my ways is higher, your ways is higher than my ways. Okay, alam nyo na. Ngayon, palakpakan natin ang Panginoon. Halata lang na nagbabasa kayo. Okay. So, ngayon naman, nagtawagin naman natin ang taga San Mateo Rizal. So, tinatawagan natin si Tatay Nomer na magpapasok. Salamat po sa Lord sa buhay pag-ibig. Salamat sa buhay nito. Salamat sa kalakasan. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako. Naisip ko na po ito. Alam niyo po, yung 2 weeks ago, natanggap niyo na yung testamento ng kami sa kapatid ko. Gamit Canada. Ayaw lang yung tayo. Alam mo po, nabasa namin yung testamento. Alam mo po, meron kami nabasa doon. Yung equal. Kami magkakapatid, tsaka ang pamangkin. Ay po, praise the Lord. Hindi po namin ini-expect yung blessing na yon. Dahil hindi na namin inaasahan na mawawala po yung kapatid namin yung namatay sa Canada. Alam mo po, at nabasa rin namin doon, within 30 days, darating po yung inaasahan namin blessing. Alam mo po, ito po ang prayer namin ng mga elder. 2025, abundant place. Amen. Kami po, itong taon ito lalabas. Inaangkin po namin yan. Sabi ko nga sa mga anak ko, nahihinig kayo kung hindi ako nahihinig. Huwag kayong mag-alala doon sa mahal na bibigay sa akin. Contento na ako doon sa puso ng nanay mo, sa puso ko. Sapat na sa akin yun. Huwag na kayo mahihinig. Lahat yan, sa inyo din napupuntahan sa akin. Pero isa lang ang bagay na hinihingi ko. Yung sa church yan, wala kayong pakialam doon. Yun ang usapan natin. Okay, tatay, intento kami doon. Ay ko, praise the Lord. Wala kayong dapat pag-usapan doon. Dahil may plano kami. Lalabas kami. Salamat sa Lord.
at ito po ang blessing ng LOT San Mateo. Hinihintay ko po. At soon, tanggalin ko po ang ating kapilitan. Para natin sa pilitan ko po. Amen po, Amen. At alam niyo po, sobrang pong pagpapala ng buhay ni Tatay. Si Tatay po, one of the elder of this church. At grabe naman po yung prayer talaga na ginagawa po nila. So, and Pastor Francis, thank you for everything. Hayaan mo, pag kami po ay lumipat, ikaw yung unang-unang mag-preach. Amen. Why? Because si Pastor Francis po ang tatay ng iglesyang ito. Yun po yung lagi ko pong sinasabi sa kanya. And ngayon po, kahit hindi ko na po ipagpaalam kay Pastor Francis, allow me to share this. At alam niyo po, sa darating na anniversary, December 10, ano yun? December po, ang aming guest speaker, walang iba kundi si Pastor Francis Alteche. So, sorry, hindi ba makapagpaalam, wala ka nang magagawa. In-broadcast ko na. So, salamat sa Lord. Salamat po sa ginagawa ng Lord sa iglesia ito. Alam niyo po, marami pong mga problema na dumating at nararanasan ng church na ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. But marami po. Pero salamat sa Lord dahil nararanasan po namin sa lugar na ito yung pag-level up ng Lord sa iglesia ito. Kaya patuloy lang po tayong manalangin at isalin niyo po ang Lord of the Nation Church San Mateo sa inyong mga panalangin. So, salamat po at sino pa po ang magpapatotoo? Sir Cecil? Sige, tawagin natin si Sir Cecil. Ate Cecil. Amen. Praise God. Puri lang Panginoon. At good morning, Pastor. Good morning po sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. At tunay nga na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. At nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nung pong, kailan po ngayon, Wednesday po, ano po ako, punta po ako sa OB, sa OB guidance po. Ngayon po kasi, dati pa po kasi, nung last na ma-check up ko po sa kanya, 2016 pa. So, bali po, yung, kailan po ba yun, mga 2004, nag-start po kasi ako, dapat po kasi regular po yung pag-check up po sa kanya. Dahil yearly po, kailangan ko po magpa-pap smear. So, nung pong 2004, 2003, ko na po matandaan. Kasi po, may sa result po ng pap smear ko before, meron daw pong metaplasia. Yung, hindi ko po masyado kasi naiintindihan yun. Basta sinabi lang sa akin nung OB ko pa before, nung nagpaanak sa dalawa kong anak, ang sabi, sa ibaba daw po ng cancer. So, hindi ko siya talaga naiintindihan. Basta sinabi lang niya, ikaw ng pap smear na gano'n. So, kailangan every year, ganito, magpapa-pap smear ka. So, bali, 2016 pa yung last ko. So, normal naman po lahat, gano'n. Tapos naisipan ko po, kasi nung pandemic, hindi ko na po siya nagawa. Kailangan ko kasi po. So, naisipan ko po, nag-schedule po ako, yung po, sabi ko, kailangan makapag-walking. Kasi, kumbaga, 52 na po ako. Kumbaga, kailangan po na monitor na babantayan po yung mga kalusugan po natin. Kasi mahirap na pagka na-detect mo or ano na, serious di ba? Ganun po. Nung pong nagpunta ako doon, passionate lang. Sabi ng OB-GYN, sa OB-GYN, yun lang yung aking passionate. Tapos sabi niya, nirequest na ako ng HbA1 kasi sa FBS daw baka daw diabetic ako. Kasi sa FBS daw hindi daw po nakikita ko diabetic yun. So, naano naman ako. Sabi ko, ganun din naman yun.
Di, wala akong nagawa. Trans-speech, trans-vaginal, tapos HbA1c. So, nung 1 hour din. Oo. Kasi makikita ko yung sa dugo mo. So, normal naman. So, wala naman akong pagbabatas nung sa ultrasound na yung trans-speech, masakit po yun kasi yung mga kababaihan na nagpaan sa ganon. So, nakita ng doktor, ang tagal niya akong may nerve myoma, ganyan. Pero wala naman po akong nararamdaman na pain, wala, as in wala. So, hindi po ako nag-aalala, kaya lang, medyo, naninigas po yung mga ganito. Sabi, ma'am, relax ka lang. So, syempre, wala namang kasama doon, iba, wala rin akong kasama magpapacheck up. So, medyo, naninigas. So, gano'n. Sabi ko, ano kaya yun? Sinisip ko, ano kaya yung tago yun? Sabi, may mayoma daw. Tapos, maliit lang naman siya. Wala naman ako pong pain nararamdaman, wala naman din. Tapos, nung ipinabasa ko sa OB, kay Dr. Panaliga, sabi niya sa akin, ano raw, sabi ko, menopause na ba? Sabi ko, hindi pa po. Eh, sabi niya, kasi ano daw yun. Parang sa hormones ba natin, mga babae. So, sabi niya, so makakagamot lang dyan, yung menopause niya. So yun, narinig po ako, hindi ka lang kailangan operahan. Hindi, wala namang medication gagawin. Glory to God, dahil napakabuti ng Panginoon. At the time po na gano'n, na may nalalaman po tayo, naman po tayo dapat mag-worry kasi ang Diyos po, kasama po natin. At sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala kasi gusto ko kumbaga, magpaging mo lang ka in my way, kung ano po yung makakaya ko. Sabi ko, let your will be done. Ako sabi na naman yung okay. After 6 months, ulit ka na sa bahala ka na, Lord. Sabi ko na, ikaw na pong bahala dahil ikaw naman may control sa buhay ko, sa physical ng katawan dahil you are my creator, sabi ko. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Always po tayo po ay mag-rely lang sa Kanya. Dahil ang Diyos naman ang ating kalakasan. Amen? Glory to God po sa Kanya lahat ng pagkain. Amen. So, naniniwala naman tayo na ang Diyos ay Diyos ng kagalingan. Amen. Sabi niya doon, anumang sakit karamdaman, anumang mga problema ay kinuha na ng Panginoon at kasama niya na ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya ng Panginoon, ang lahat ng sakit karamdaman ay ginamot ko na. Amen po ba? Ano lang ang kailangan natin gawin? Kailangan lang natin na magkaroon ng pananampalataya. Magkaroon ng pananalig sa Diyos na apart from God, we can do nothing. Amen po ba? So, sa oras na ito, ay tayo po ay dadako sa praise and worship. Kaya, Father God, we thank you so much, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pag-comfort mo sa amin. Salamat, may Diyos kaming malalapitan. Salamat, may Diyos kaming maaasahan. Salamat, lagi ka na naririyan. Salamat, pinabayapa po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga puso, ang aming kaluluwa, Panginoon. Praise you, Lord. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang araw na ito. Panginoon, hindi po kami nag-aaksaya ng panahon, ng oras. Panginoon, sa iyo namin ibinabalik po, ibinibigay, Panginoon, ang araw na ito. Salamat, meron kang ginawa na, Panginoon, sa bawat isa sa amin at meron pang gagawin.
Thank you so much. Bless mo ang iyong mga salita na aming pong pag-aaralan. At sa iyo namin ibinabalik ang kapulihan sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po. Okay, so praise God. Maaari po tayong makaupo sa biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. Gusto ko pong umpisahan ang tatalakayin po natin. Unang-una, hindi pa ako nagpaalam agad-agad sa main church na nandito ako dahil gusto ko talagang maglagyan ng Sunday ito dahil next Sunday wala na ako dito. Kaya hindi ako nagpaalam doon muna. So, nalaman na lang nila na nandito ako dahil kinumusta nila ako doon. Nandiyan po pala si Pastor. Kaya nag-post ako na naglilinis sa loob ng bahay para hindi po nila ako maabala. Dahil gusto ko rin naman na kapag nandito ay magpapasyal po ito sa San Mateo. So, please ka. Kaya nung nag-text sa kay Pastor Jay, hindi ako magpapay sa Sunday. So, salamat sa Panginoon na ako po ang makapag-share po sa inyo ng salita po ng Panginoon. Konting share lang po, konting patotoo lang doon sa ginagawa ng Panginoon sa Tugigaraw. Tugigaraw is a very fruitful na lugar, kasi syempre lang, yung prayer ay sinasagot ng Panginoon na Lord, paramihin mo kami. So, sinasagot ng Panginoon at pinaparami po ng Panginoon ang Tugigaraw. Actually, yung place ng Tugigaraw ay wala pong 1/4 itong church, wala pong 1/4 siya. So, malaki siya, pero pinupuno ng Panginoon ng kaluluwa. Ngayon, ang prayer ko ay dadagsa, Lord, ang kaluluwa. Tinutugon naman ng Panginoon. Tinutugon ng Panginoon na dadagsa sa mga kaluluwa. Ngayon, meron po akong nakita na ginagawa ng Panginoon na very effective din pala. Prayer is good. Walang masama sa prayer na garag sa ang kaluluwa. Tinutugon ng Panginoon. Pero meron akong nakita, habang ginawa ko to, ay meron akong nakita na sabi ko, mas maganda pala ito. Ang ginawa ko po ay ganito. Sumama po ako sa head ng follow-up and visitation. Okay, so kahit ako ang pastor, ay sumama pa rin ako sa head ng follow-up and visitation. Nung sumama po ako sa follow-up and visitation, nakita ko po kung gaano po kaganda yung nagpa-follow up. Kasi doon sa follow-up and visitation, ay meron doon akong pinuntahan na pinalawak natin yung mga kabataan ganyan. Meron doon sa gitna na sabi nila, ay Pastor, matagal na po kami naghahanap ng church. For 4 years daw po, ay hindi pa sila nakakahanap ng church. Nung pinasyalan po namin sila, in-invite namin sila sa church, sabi niya, 4 years, Pastor, naghahanap ako ng church. Praise God! Sabi niya, napakasaya pala sa church ninyo. So, ibig sabihin, prayer is effective, but follow-up visitation is also effective dahil for 4 years na hindi umati ng church, na umati na po ng church, dahil po nakumusta po doon or naghahanap pala sila ng church, and then, praise God, umati na po sa church. At isa ka po, yung pag-open po ng mga Bible study, ay napakahalaga, napaka-effective din po siya. Dahil, binuksan po namin yung pamilya ni Stella, ay tawag? Ipag. Eh, buong compound po yun. Alam nyo, dito, mas marami pa sila sa Bible study kaysa sa atin dito. Sabi, buong compound ay po pwede mapagwagian dahil doon sa pagtugon doon sa panawagan ng Panginoon, go into the world and make disciples. Prayer is very important. Pero mahalaga din pala na lumalabas-labas din. That's a present update po sa Tugigaraw. Na kahit na marami kami, hindi pa rin po mapakali ang puso ko. Pray kung lumabas-labas. Kasi maraming tao naghahanap ng church.
kung hindi niyo mapupuntahan sila, hindi sila makakaano dito. Hindi sila makakaano. Kailangan din talaga natin gawa. So ngayon, may forward ko yung topic kay Pastor Joy. Tingnan niya. Praise God. Ang pinamagatan ko po ang ating tatalakayin, Eliho. Kilala niyo po ba si Eliho? Sino po rito ang nakakilala sa Bible ng pangalang Eliho? 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 Pastor, wala. Ako po kasi, sabi ko nga sa inyo, mahilig akong maghanap sa Bible ng mga unknown na mga tao. Pero sabi ko sa inyo, meron laging dahilan ng Panginoon bakit nandoon ang pangalan nila. Bawat tuldok, wit, ay nandoon sa Bible. Meron po yung pangahulugan, meron po yung tinatawag na dahilan ng Diyos kung bakit po naisulat ang pangalan nila. So, wala po nakakalam sa inyo ng pangalan Eliho. Tama? Eliho. Ang pangalan Eliho ay El-Eho na mamaya malalaman po natin. Mababasa po natin ang pangalan ni Eliho sa book ng Job chapter 32 verse 4 to 5. Job chapter 32 verse 4 to 5. Ang sabi rito ay ganito. Makinig na lang po kayo sa akin habang wala pa po yung PowerPoint open natin. Sabi rito, now Elihu had waited before speaking to Job because they were older than he. So, ibig sabihin, itong si Elihu ay isa sa mga friends ni Job, or ang sabi niya, ni Job. Pero ang pangalan niya ay Job. Kilala natin si Job. Now, ang sabi sa Job chapter 32, verse 8 to 9, but there is a spirit in man, and the breath of the Almighty give him understanding. Great men are not always wise, nor do the aged always understand justice. So, Elihu, pinamagatan po natin ang tatalakayin natin ngayon ay Elihu, the breath of the Almighty. Elihu, the breath of the Almighty. So, maganda sana kung meron PowerPoint, makikita nyo. Pero, subukan nyo po akong sundan. Kaya na hindi po ako katulad ng ginagawa ko sa Toygaro dahil maraming tao, ang most na ginagawa ko ay preaching. Ngayon, dahil kakaunti lang po kayo, parang teaching lang po yung dating ng ating pong pag-aaral. Okay? Ang sabi dito, the context. Alam natin, o kilala po natin si who. Sino po nakakilala kay who? Lahat tayo. Now, ang sabi dito, who is a wealthy man, a righteous man, a man who is faithful to the Lord, a man who feared the Lord, a man who suffered devastation sa kanyang buhay, a man who questioned the Lord. Okay? Si Job po, ang tao na kung saan ay sinubok ng demonyo na binigyan po na pinatay yung kanyang mga anak, inalis yung kanyang mga ari-arian, at the same time, siya po ay binigyan ng karamdaman, at sabi ng asawa niya, sumpay mo na yung Diyos nang mamatay ka na. Yan po si Job. Pero hindi po natin pag-uusapan si Job ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa pang-apat na kaibigan ni Job. Yung parang pinakabunso sa kanilang grupo, walang iba kundi si Elihu. Kasi yung tatlong kaibigan ni Job, okay? Ano ang ginawa ng tatlong kaibigan nila? Ano ang ginawa ng tatlong kaibigan? Possible kasi na yung pangyayari sa buhay ni Job ay pwede rin po nating maranasan. Nagkakaiba lang po ng sitwasyon. Ikaw sa baba ko. Ibig sabihin, yung nangyari kay Ate Cecil na nakaranas siya ng tinatawag na fake news. Okay, na meron siyang myoma. Okay, maaari po makaranas po tayo ng tinatawag na
depression, dahil sa problema, stress dahil sa sitwasyon na hindi maganda. Sino pa rito yung walang problema? So lahat po tayo ay meron pong problema. Pastor Jay, okay na? I explain later na lang. I-forward ko na lang sa inyo yung mensahe po ng Panginoon para makapakinig na lang po tayo lahat. So lahat po tayo ay nakakaranas po ng problema. Ngayon, may mga friends din po tayo na minsan nakakasama pa ng loob dahil ito yung kasama mo sa pananampalataya. Halimbawa na lang, kasama mo na sa pananampalataya, sasabihin pa sa iyo, kaya ka nagkasakit dahil makasalanan ka. Kaya ganyan ang buhay mo dahil lumalayo ka, hindi ka umati ng church. Minsan, nakakasama ng loob dahil mismo na dapat yung asahan mo, yung kaibigan mo, o yung kasama mo sa church, ito pa minsan ang ginagamit ng Panginoon para durugin ka. Di ba? Yung tatlong kaibigan ni Job, mga kapatid sa Panginoon, pag pinag-aralan niyo po, inanalyze niyo po, sila po sabi nito, assume that Job's suffering must be result of his sin. They tell Job that it is his fault that he is suffering so. Yung tatlong kaibigan ni Job, sabi ng scripture niya na ganito, kaya ka nakaranas, kaya namatay yung mga anak mo dahil nagkasala sa Panginoon, ikaw ang nagkasala sa Panginoon. Ang sabi naman ni Job, wala akong kasalanan. Actually, ang sabi po ng Bible, he is the righteous man. Siya yung matuwid na itinuturing sa panahon po nila. Ngayon ang tanong ay ganito, bakit nangyari sa buhay ni Job yung ganong klase ng sitwasyon? Ito po yung possibility na hindi maiiwasan ng tao, na ang tao po ay nakakaranas po ng sitwasyon na hindi maganda sa kanyang buhay. Ibig sabihin, normal po sa tao na meron kang problema or meron kang kinakaharap na sitwasyon na hindi maganda or meron nangyayari na dumarating sa iyo na hindi maganda. Pero, ang sabi nito, mas nakakalungkot kung nakaranas ka na nga ng sitwasyon na hindi maganda, yung mga lalalapitan mo pang kaibigan, yung mga dadalaw pa sa inyo, yun pa yung magiging dahilan na lalo pang madagdagan yung bigat na pinapasan po natin everyday sa ating pong mga buhay. Pwede po ba nating palakpakan muna ang Panginoon? Alam niyo po ba yung story ni Patka? Hindi alam, hindi sila Patka. Ang story ni Patka, isa po siyang sikat na vlogger sa China. Tapos yung kinikita niya po sa pag-vlog, ay binibigay niya sa kanyang girlfriend. Ngayon, nakita niya yung kanyang girlfriend na merong kasamang iba. Nasa kabilang kalsada lang si Patka, nandoon naman yung girlfriend niya, naka-holding hands pa. At ang sweet nila. Ngayon, nandoon siya sa kabilang kalsada, tinawagan niya yung kanyang girlfriend, sumagot naman, sabi niya, where are you? Sabi niya, I am ganito, I'm busy sa work. Pero hindi nila alam na nakita-kita ni Patka na ang kanyang girlfriend sumasagot sa telepono, naka-holding hands sa kanyang boyfriend. At dahil po dyan, ito po ang sabi niya, nandito ako sa kabila. Nakita ngayon ng girlfriend niya si Patka. At tumakbo na lang ito sa Patka. Nag-depress po siya ng gusto. Alam niyo ba, pinost niya sa social media yung nangyari sa kanyang buhay. At ang ginawa niya, hindi niya nakayanan dahil wala siyang kaibigang malapitan. Ang ginawa niya siya po ay
nagpakamatay. Tumalon po siya sa building. At dahil po doon, naggalit ang buong China doon sa girlfriend. At alam niyo, ipinakulong yung girlfriend. Pinakulong ng mga taong bayan. Galit na galit sila. Doon po na po yung story of Patna. I-try niya i-search sa Google. Ako kasi mahilig mag-search din, ano. Pero, gusto ko pong makita niyo rito, na kapag ang isang tao, merong kinakaharap na sitwasyon sa kanyang buhay, kapag wala sa Panginoon at walang mga kaibigan, maaari po silang magpakamatay o mawalan po ng pag-asa or talagang hindi na matiling church or magpakalayo-layo na lang kung mawala na talagang tuluyan sa buhay na ito. Pero, salamat sa Panginoon, hindi ikaw yun. Yung mga palapangan natin ang Panginoon. Now, ito po yung sermon outline natin. What is the purpose of Elihu in the Bible? And then, who is Elihu? Is there anyone in this generation who is like Elihu? Yung po yung tatlo pong kakalakayin po natin. What is the purpose of Elihu in the Bible? Elihu, siya po yung pang-apat na kaibigan ni Hub. Ang sabi rito, Elihu is tracing God's omnipotence and justice. Elihu highlight God's greatness. Elihu condemns self-righteousness. Elihu proclaimed God's goodness. And Elihu proclaimed God's majesty. So yan po si Elihu. Elihu, who is Elihu? Elihu is young and respectful. Sabi niya, Elihu is identified only as the son of Barakel, the Buzite of the family of Ram. Okay. So, ang pangalan po ni Elihu, pakinggan niyo pong mabuti. Ang pangalan po ni Elihu ay hinati po sa dalawa, El-Ho, ibig sabihin El-Ho, nang ibig sabihin po ng El ay mighty or almighty God. Pakinggan niyo ba, no? Parang nagtuturo po ako sa inyo, no? Hinati sa dalawa, El means God. Ang Ho naman ay tumutukoy sa isang He na kapag pinagsama po ito sa Hebrew term po ng pangalang Elihu, ang kahulugan niya po ay meaning, my God is He. Nagkasa po ba ako? My God is He. So, dako po tayo doon sa Job chapter 33, verse 33. Dito, makikita natin kung anong klase ng tao itong si Elihu. Hindi po ako ang magpapakilala sa kanya, kundi mismong ang Bible ang magbibigay po sa atin ng pagkakilanlan kung sino po si Elihu. Sa Job chapter 33, verse 33, ang sabi rin kayo ganito. Pakinggan niyo kung mabuti. But if not, then listen to me. Be silent and I will teach you wisdom. So si Elihu po ay nagagalit doon sa tatlong kaibigan ni Job. At si Elihu ay nagagalit din po kay Job dahil yung tatlong kaibigan tumigil sila sa pagsagot kay Job, sa pagpapaliwanag kay Job. Ito namang si Job, sabi niya, I am righteous. Parang self-proclaim na siya ay righteous, na imbis na dahil sa Panginoon naging righteous ako, siya ay naging righteous dahil righteous siya. Ibig sabihin, dahil sa kanyang sarili. Si Elihu po, ang sabi niya doon, then listen to me, be silent, and I will teach you wisdom. Sabi niya, manahimik ka. Bata pa si Elihu, young. Sabi niya, manahimik ka, I will teach you wisdom. Sa Job chapter 23, verse 3 to 4, ay ganito ang sinasabi, my words come from my upright heart. My lips utter pure knowledge. So, ibig sabihin, itong si Elihu ay my words come from my upright heart, my lips utter pure knowledge. Siya po ay merong wisdom at meron pong tinatawag na
pure knowledge. Ngayon, para maintindihan po natin kung sino ba talaga itong si Elihu ay ganito. Sa Job chapter 36, verse 4, "For truly my words are not false. One who is perfect in knowledge is with you." Natanungin ko po kayo. Meron bang tao na hindi nagsisinungaling? Wala. Pero sabi dito ni Elihu, "For truly my words are not false." Ibig sabihin, lahat ng sasabihin ko ay hindi sinungaling. One who is perfect in knowledge is with you. One who is perfect in knowledge is with you. Now, para maintindihan pa natin, sa Job chapter 32, verse 8 to 9, "But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty give him understanding." Okay? Because of what? Nasusundan niyo po ba ito? Gusto ko pong dahan-dahanin ito sa inyo para makita po natin kung kasi minsan, pag hindi natin nakatas, hindi natin maiintindihan kung ano po yung pinag-aaralan natin. Pero maganda na maunawaan po natin kung ano po yung pinag-aaralan pa natin. Sabi rito, "But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty give him understanding." Great men, sabi niya rito, "Great men are not always wise, nor the aged always understand justice." Sa susunod po na verse, sa Job chapter 33 verse 4, "The Spirit of God has made me," pakinggan niyo po "the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life." Para maintindihan pa po natin, sa Job chapter 32 verse 18, "For I am full of words, the Spirit within me compels me." Now, ang lumalabas po rito, ito pong si Elihu, yung kanyang sinasabi ay hindi mismo galing sa kanya, kundi yung pure knowledge galing po sa ating Diyos, yun po yung kanyang sinasabi. Kaya nga, ang lakas ng loob niya sabihin niya, huwag kang makuleto. Huwag matigas sa bono. Sabi niya kay Hawa, sabi niya, ayan, praise God. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Mahirap kasing i-explain pag wala pa kayo nakikita. Pero dahil may nakikita na kayo, praise God. Sabi nito, "But there is a spirit in man, in the breath of the Almighty give him understand. Great men are not always wise, nor do the aged always understand justice." So nangangahulugan mga kapatid sa Panginoon. Elihu, sa next slide, ay ito makikita pa natin. Elihu, next slide, is a vessel of wisdom, word of truth, perfect knowledge, the breath of the Almighty, and the Spirit of God. Now, para maintindihan po natin yung understanding the breath of the Almighty, the breath of the Almighty, from Hebrew word, nishama, next slide. The breath of the Almighty, from Hebrew word, nishama. Pastor, bakit gumagamit ka ng Hebrew words? Para makita po natin, na-explain ko po sa inyo mabuti. Nang ibig sabihin po niyan, a puff, an act of inhaling and exhaling, divine inspiration, or blast. Ibig sabihin, ng blast, blow up or break apart something solid with explosive. So yan po yung kahulugan po ng breath of the Almighty. Ngayon, gusto ko pong makita niyo ito, no? Si Elihu po ay isang klase ng tao na once of the presence of
Job na meron pong wisdom na galing po sa ating Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Kaya ang sabi niya, ang sasabihin ko sa inyo ay hindi sinungaling o hindi kasinungalingan, kundi pure knowledge dahil yung sinasabi niya ay salita galing po sa ating pong Panginoon. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Ang sabi po rito ng 2 Timothy sa next slide, chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is God's breath. God breath. And is useful for teaching, rebuking, correcting, training, and righteousness. So nangangahulugan na ang pangalan ng ni Elihu, the breath of the Almighty, mga kapatid sa Panginoon, ay makikita po natin na only the scripture, tanging ang salita lang po ng Panginoon. Sabi nito, all scripture is God's breath. Nangangahulugan, itong si Elihu, hindi galing sa kanya yung kanyang sinasabi, yung kanyang nasa loob, ay galing po sa ating po Panginoon. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Nasusunod niyo po ba ako? Ngayon, gaano ka-importante si Elihu sa bawat isa po sa atin? Halimbawa, Mark. Pag wala si Mark na alam sa salita ng Panginoon, wala siyang masasabi, wala siyang knowledge, wala siyang wisdom. Ngayon, kung hihingan mo ng payo si Kuya Mark, ang sasabihin niya, yung kanya lang. Ngayon, kung halimbawa naman si Pastora Joy, ay puno-puno ng knowledge o galing sa salita ng Panginoon, puno-puno ng Espiritu ng Panginoon, pag siya ang kinausap mo, yung taong nakakatanggap ng salita na galing sa kanya, ang sabi naman kanina, nagkakaroon ng tinatawag na blast. May kawas mo ba ako? Ang blast ay ibig sabihin, nagkakaroon ng explosion sa kaloob-looban niya na yung bagay na hindi niya naiintindihan niya dahil doon sa kanya. Ang gusto ko tumayo na ito, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa salita ng Diyos na nasa kanya. Mga kapatid sa Panginoon, maganda na lahat po tayo ay maging katulad po ni Elihu. Ibig sabihin, pure knowledge, wisdom, na galing po sa Panginoon, Espiritu ng Panginoon ay nasa Kanya. Dahil nung pinumpran niya po yung taong dapa-dapa na sa buhay, biglang na lang po nagkaroon ng tinatawag na Amen po ba? Hindi po nagpakamatay si Job. Biruin mong namatay ang 10 mong anak, kinuha ng Lord ang lahat ng ari-arian mo, iniwan ka pa ng iyong asawa, tapos meron ka bang question sa Panginoon, ano na lang yung nasa isip mo? Tapos ang mabigat ka ito, meron pang 3 kaibigan na sabi dahil nakasalanan ka kaya nangyari sa iyo yan. Ano ang mangyayari sa kanya? Pero salamat na lang, merong Elihu na dumating na merong wisdom na galing sa Panginoon, merong pure knowledge na galing sa Panginoon, merong Espiritu ng Diyos na nasa Kanya. Nung dumating sa Kanya ang salita ng Panginoon, nagkaroon ng ano nangyari? Nung matanggap po ito ni Job, pag binasa niyo po yung huling chapter ng Job, makikita niyo na after pong magsalita ni Elihu, ang nagsalita ang Diyos. Amen. At nung magsalita ang Panginoon na nahimik si Job, naisip niya, nang sabi niya, nakilala kita sa balita lamang, ngayon akin nang natutunghayan. Ang sabi po ng ibang scholar dyan ay ganito, hindi na literally means na nagpakita ang Panginoong Diyos sa kay Job. Ikaw sa ba?
Ang sabi ng scholar dyan, mismong ang ginamit ng Panginoon para ma-restore si Hope, ma-rebuke si Hope, pagalitan ang tatlo niyang kaibigan, ay walang iba kundi si Elihu. Amen mo ba? Hindi dahil kay Elihu, kundi dahil nandoon ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Panginoon, the breath of the Almighty. Nang binitawan ni Hope o ni Elihu yung salitang ito, dalawang bagay ang nangyari. Sa next slide, ay makikita natin ito. When Hope received the utter of Elihu, the breath of the Almighty gave him understand, and the breath of the Almighty gave him life. Papakamatay na sana si Hope. Pero dumating yung salita ng Diyos, muli siyang nabuhayan ng Lord. Alam niyo ba, marami nang gustong sumuko sa Panginoon. Marami nang gustong umayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pagka nakakausap sila ng tao na punong-puno ng Diyos, ano nangyayari sa kanila? Nakakapagpatuloy sila. Di ba? Ano ang nangyari sa kanila? Muli silang bumabalik. Alam niyo, dumating po sa akin, sabi ko nga sa inyo, kahit ako, hindi exempted doon sa sitwasyon o sa problema, sa sitwasyon. Pero kapag ikaw po ay nakakakinig ng salita ng Panginoon na nangyari, di ba para kang binubuhusan ng tubig, di ba? Gusto mo nang bumitaw? Sa pananampalataya sa Lord, parang Lord, wala nang nangyari. Pero kapag ikaw po ay nakakapakinig at gusto mo nang bumitaw, ito naman ang Lord, ang kulit naman ng Panginoon. Merong Word of God na darating sa iyo, na magpapalakas sa iyo at magsasabi sa iyo, huwag kang bibitaw. Di ba? Kaya nga, masarap pong kausap ang mga tao na puno-puno ng Word of God ang kanyang puso, ang kanyang isip, punong-puno ng banal na Espiritu ang kanyang buhay. Dahil yung taong yan, ang para pong dynamite yung binibitawan ng tao. Alam niyo po na very blessing sa akin. Mahilig po ako makipag-usap sa mga taong babad sa Lord, sa mga taong nag-aaral ng salita ng Panginoon, dahil yung mga taong yan, blessing sila. Di ba? Blessing sila. Gaano na lang sabihin sa'yo, minsan, sasabihin sa'yo, patuloy ka na. Tampal ang Diyos. A simple word na alam niyo mga kapatid sa Panginoon, pag sinamahan ng Espiritu ng Diyos, ang lalim nun, nagkakaroon ng explosion doon sa kaloob-looban natin. At yung word ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, very powerful at hindi po siya nasasayang. Alamin niyo po, kaming mga pastor, bakit kayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Yung iba, ang daling bitawan ng Lord. Di ba? Kaya kami nakakapagpatuloy, simple. Dahil obligado kaming mag-aral ng salita ng Panginoon, at dahil nag-aaral kami ng salita ng Panginoon, nakakapakinig po, kami po ang una-unang tinuturuan ng Panginoon, at dahil sa salita ng Panginoon, kami po ay nare-review. Kami po minsan ay ginugulpi ng salita ng Diyos. At salamat sa paggugulpi ng salita ng Panginoon, kami ay nanatiling nakatayo, lumalaban. Amen po ba? Nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And ito po yung maganda. Yung outcome po nito ay ganito. Hindi lang po kami nakakatanggap ng blessing ng salita ng Panginoon, kundi kayo man din na nakikinig ng salita ng Panginoon, kayo man din ay lumalakas. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Sabi rito ay ganito, is there anyone in this generation who is like Elihu? Elihu ngayon ay kilala natin. Restorer of faith. Next slide.
klase ng ng outline. Topic na yan eh. Restorer of faith. Rebuke the self-righteous. Rightly invoke the word of truth. Response urgency from the crucial situation. Revealing the goodness of God. Retain to God. So mga kapatid sa Panginoon, ito po yung nagagawa ni Elihu sa buhay po ng kanyang tatlong kaibigan, sa buhay ni Job, at sa buhay po nating lahat. Ngayon, ang tanong ay ganito, is there anyone in this generation who is like Elihu? Meron pa ba sa panahon natin ngayon na nagbababad sa Espiritu ng Diyos o meron bang Espiritu ng Diyos na nasa Kanya? Parang nakakarosa pa. Meron pa bang Word of God or nag-aaral pa ba tayo talaga ng salita ng Panginoon sa ating pong mga bahay? Kapag ka meron pong ganito, mga kapag sa Panginoon, tayo po ay maaaring magamit ng Diyos to restore yung faith ng mga taong gusto ng sumuko sa Panginoon. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Ito po yung take home po natin. Hindi ko po makakahabaan dahil 8 minutes na lang po ako. Take home. Be a vessel of knowledge, wisdom, and bread of the Almighty. Kailangan po natin maging vessel. Kagayan ng wisdom, knowledge, the bread of the Almighty. Be willing to associate with people of a low position. Huwag mo namang supatan. Kaya sister, kaya ka nagkakaganyan eh. Kaya ka nagkakaproblema dahil hindi mo kami kasama. Hindi, wala kang salita ng Diyos na huwag ganon. Simple lang po ang gagawin po natin sa kanila. Kailangan po natin silang i-lift up. Kailangan po natin silang kausapin na may rebuke, pero hindi galing sa'yo, kundi galing po sa salita ng Panginoon. Kasi pag galing sa'yo, naku, magdaramdam po sila. Pero kapag galing po sa salita ng Panginoon, masakit, pero nandoon po ang hagod ng Panginoon. Amen po ba? Be willing to associate with people of a low position. Kailangan po natin abutin sila. Di ba? Kahit na sumusobra na yan. Ano? Kung ikaw lang ang masusunod, nabugbog mo na. Pero huwag mong gamitan ng lahas. Gamitan mo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Conclusion po tayo. Sabi po ng conclusion po natin ay ganito. Be like Elihu, willing to rebuke, willing to comfort, and willing to lift up everyone. Kaya nga, ang mensahe po ng Panginoon ngayon sa ating pong mga buhay, kung meron man pong magpapalakasan, wala sa labas ang magpapalakas sa'yo, nasa loob. Yung kapatid mo sa Panginoon. Amen ba ba? Tayong lahat ay tumayo sa biyaya ng Panginoon. Patuloy na tulong ko na sa baba, nakalago pa ako sa likod. Naigsilak po ako mag-preach niya. May iba halos malalalong na na. Kasi, Words. pagkahinabahan ko po, wala naman po kayo may uuwi. Baling maiksi, pero at least meron po kayong naiintindihan. At naunawaan. Ganyan po ba? Awitin nga natin ang Lord. Tara.
magiging katulad sila ni Elico. Panginoon, nandoon ang wisdom, knowledge na galing po sa iyo. Nandoon, Panginoon, ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless your all servant in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ako po kahit nasa malayo ako, I will be like Elihu sa inyo. Elihu, love niya si Hope. Love niya ang kanyang friends. Willing to associate. Kapag kami problema, pwede kayo rin tumawag sa akin. Kung nakakaranas kayo, nadidepress na kayo. Kailangan nyo ng kausap, nandito na kami. So, Joy, may elders natin, nandito na sila. Para walang mawala sa Diyos. Willing to associate each. Kahit malayo po ako, kasama ko kayo sa prayer. Isang text lang, isang tawag lang. Sasagot pa ako sa inyo. And alam ko na lahat tayo may mga problema, mga kinakaharap na sitwasyon. Ako minsan, parang gusto ko rin sumabog. Hindi dahil sa problema, kundi kung paano ko iniisip yung pagpapatakbo ng kingdom ng Panginoon. Pero isa lang naman talaga nalalaman natin. Minsan, kailangan nilang natin yung mga kasama natin. Bawat isa sa atin na magpalakasan.
na-restore ang faith, na-restore ang area, na-doble yung mga anak, pinagpala ng Diyos. Isang tao ang nagamit ng Diyos. Elihu. Who knows? Na kayo din ang gamitin ng Panginoon sa mga tao sa labas. Sabayan nila sa gusto lang mo sa church. Gusto ko yung Diyos mo. Dahil sa iyo, kaya sila nagpanumbalik sa Panginoon. Dahil nagpagamit ka sa Lord. Let's pray. Father God, we thank you so much. Maiksim yung sahi mo, Panginoon, pero very powerful. The life of Elihu. Hindi namin gaano napapansin, Panginoon. Nakita namin si Hope. Nakita namin ang kanyang mga kaibigan. Pero na-ignore namin ang pangalan ni Elihu. But Lord, here comes your word. The breath of the Almighty in the life of Elihu. And I pray, God, na patuloy po kaming magamit o maging katulad po ni Elihu sa bawat isa po sa amin. Thank you so much, Lord. At Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus. Ang lahat po ay masabi ng Amen. Amen. Buksan natin ang Biblia natin basahin muna natin yung 1 Corinto, chapter 11, 27-34. Tapos, basahin natin. Sabi dito, kaya ang sino mang kumain, ang tinapay at inom sa tupa ng Panginoon, sa karaan din nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat asikatin natin ang sayasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at inumin kupa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ng namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo parusahan kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon tayo upang kumain, maghintayan tayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi kumantong sa hapon na kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ako na ayusin pagdating ko yan. Siguro tayo ay manilasyon na lang sa Panginoon. Siyasatin natin ating puso na magpalinis tayo ng dugo ng Panginoon. Kaya hindi ko na kayo patanggapin kasi alam ko na kayo ay nananampalataya sa Diyos at mayroon kayong relasyon na sa Panginoon. So, ito, dadako na tayo sa Lord's Supper. Ngayon, bigyan kayo muna ng isang minuto at pagsisihan natin lahat ng mga nagawa natin ng kasalanan. Magpalinis tayo ng dugo ng Panginoon. Kaya sige, tayo ay manalangin sa Diyos, magpalinis sa Kanya para tayo gasan ng makapangyarihan ng dugo. Diyos.
may dadako na tayo sa Lord Supper. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoon Isus ay dumampot ng tinapay. Kunin natin ang tinapay at itaas. Nagpasalamat, pinapiraso yon at sinabi, ito ang katawan na inahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, kaya kunin natin ang ating kupa at itaas din. At itaas din. Ang kupang ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito. Kaya sige, ating kainin ang tinapay at inumin ang alak. Mark chapter 12, up to the parable. Mark chapter 12, verse 41 to 42. Ito po ay isang parable tungkol sa gibig. Mark chapter 12, verse 41 to 43. Ito po ay isang parable ng gibig. Habang ang Panginoon ay nakaupo sa templo, may napansin siya isang mayaman at isang bago. Yung mayaman po ay nagbigay ng kokonti ng kanyang kailangan. Yung bago po ay nagbigay ng kanyang 2 pusi na kanyang ikabubuhay. Alam po, ano po ang nangyari doon? Mas pinagpada po ng Panginoon yung bago. Sabi niya, mapapada ng mga bago na inaasahan ng Panginoon. Ayun po, isa pa po. Sa isang libro. Yung panahon po ni Elijah, si Elijah po ay isang propeta. Binawag ng Diyos at sinutusan pupunta sa Sarepta na encounter niya ang bago na namumulot ng kahoy dahil ito yung konting harina at saka lamis. Pero no, ano po ang sabi ng propeta ng Diyos? Unahin niyo na ang pagpuntos ng hinahan. Alam niyo po, sinunod ng bago ng iniutos ng propeta. Alam niyo po, sa panahon po ni Elijah, 3.5 years, tagtutok ang bayang Israel. Ngunit dahil po sa sinabi ni Elijah, tapayan at puno ikaw na walang langis at yung tapayan na walang harinado. Sinunod po lahat ng babaeng bago at bilis po. Alam po, pagpala po yung babaeng bago. Sa buhay paglilingkod ang prosperity ay kagigitan ko ng Diyos. Para pagpalain ka, magbigay ka. Kasi po,
nararanasan ko nito. Dahil ito talaga sa katulad ko. Yung puso ko talaga. Sige ko na ito sa mga. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa misay na aming natanggap at mahagin Pastor Francis, Lord. Maraming na bigyan kami ng wisdom, knowledge sa Lord, na makita kami kay enemy. Lord God, na namagamit namin ng wisdom and knowledge dito. Lord God, sa mga kapatid namin, Lord, na Lord, na pinarakat, Lord God, dalangin Lord, sa mga kami at gano'n lang ang aming mga pag-aralan, Lord God. Salamat, Lord God, sa mensahe na nagrema sa puso namin, Lord. Salamat sa Lord, Pastor Francis, Lord, na dahil na ibahagi ng salita sa namin, Lord, sa buhay ng mga kapatid ko, na nakapag-tuloy ka, dalangin ko Panginoon na isang tayo sa buhay nila, tulad ni enemy. Lord God, tumulong sila ng wisdom ng knowledge. Salamat po, Lord. Dalangin po, Lord. Tinataas namin, Lord, ang aming mga bahay sa mga offering. Sabihin mo po, ito, Lord, God, sa ikalalagaan ang isang kita sa bayan ng San Mateo. Salamat, Lord. Ang dalangin po, Lord, God, na inatang po sa aming pag-uwi. In Jesus' name, amen. Ay po, ay magpita. Maraming salamat po sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And see you all next Sunday. Patuloy tayo mag-alay sa Panginoon. Amen? God bless us all. Meron po tayo sa pagsasalusaluhan. Discipleship on after or may discipleship daw tayo and after 5 minutes na po. Discipleship! Yung mga grupo niyo po, namin niyo na po yung mga group mates. Ay, yung mga grupo ko! Discipleship po na! Discipleship! Dumidikit. Discipleship. Star Stella. Si Brian ang talo ano? Oh, grupo mo. Selection. Wow. Matalikod pala siya. Wala si Mary. Ryan. Ate Ceci. Sino leader niya? Wala leader niya? Oh, Mark. Sit in lang kami. Video pala. Yan ang grupo mo. Uy!
tayo, punong-puno. Ano kayo? Dito kayo. Ayun, ate, sorry. Decide ko pa lang yung family ko. Ay, ikaw na?